saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. At ang mabuting balita na ating pagninilayan ay dated January 19, 2026, Monday Gospel. So, basahin po natin ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Minsan, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng Pariseyo, ngunit ang mga alagad ninyo hindi? Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Hindi. Kapag wala na ang kinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputikin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So, muli, welcome po sa Word of God. And ako po si Sister Angelica Dorde from Bulacan. Isa po akong Katoliko. At ito po yung ating pagkain spiritual. Kung tayo kumakain everyday ng physical na pagkain, mas lalo natin kailangan ang physical food. Kasi, ang totoo naman nating problema na kinaharap araw-araw ay ang spiritual battle between good and evil. So, maraming sakit dito sa mundo, pero ang totoong sakit, spiritual illness, yung ating mga kasalanan. At ang salita ng Diyos, ang ating kagalingan. Amen. So, ang pagbasa po ay nagmula kay San Marcos, chapter 2, verses 18 to 22. At ito po ay tungkol sa katanungan, tungkol sa pag-aayuno. Kung ang senaryo po ng mabuting balita noong January 19, 2026 ay nakita ng mga tao na nandoon ang mga alagad ni Juan Bautista at ng mga Pariseyo. Nagtanong sila na bakit daw nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseyo, ngunit ang alagad ng Panginoong Jesus ay hindi. So ang sagot ni Jesus dito, mag-aayuno ba ang panahon sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinakasal? At hindi lang yon, sabi pa ng Panginoon, wala nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. At sa bandang huli, sinabi ng Panginoon, wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlan. Amen. So, paano kaya natin bibigyan ng pagninilay at i-apply sa buhay natin ang mabuting balita? Pag-aayuno, fasting, ay usually nangyayari yan kapag mahal na araw, sa ating mga Katoliko. Nangyayari yung pag-aayuno. Yung hindi tayo kakain, meron tayong kumbaga babal mo ng karne, etc. Diba? Fasting nga eh. And of course, ang Panginoon, yan masasabi natin talagang punong-puno ng wisdom kapag tinatanong siya ng mga Pariseyo, mga dalahata sa kasulatan, at hindi nila ito maiisa ng Panginoon. I-question nila ang Panginoon, di ba? Minsan i-question nila, bakit ang Panginoong Jesus nakikisalo sa mga makasalanan, nakikikain, nakikisabay? Bakit ganito? Bakit ganyan? Pero, pag nilayan natin yung sinabi ng Panginoong Jesus na walang naglalagay ng lumang, yung sinabi niya tungkol sa alak, kasi diba ang alak masarap yan and sabi nga kapag bagong alak dapat bago din yung pinaglalagyan. Kung sa ating buhay ang Panginoon nananawagan ng pagbabalik loob natin at sinasabi ng Panginoon na sino mang
nagbalik loob sa Diyos, ay isang bago nang nilalang. Wala na yung dati niyang pagkatao. Siya'y bago na. So, pagbabago, no, sa ating tao, lalo na ngayong pumasok na tong January 2026, talaga naman, di ba, marami sa atin yung merong New Year's resolution. Ano ba New Year's resolution nyo? Hindi ba? And, ang salita naman ng Diyos, kapag ito ay ating isinapuso at isinabuhay, dapat merong nagbabago. Hindi lang napapakinggan natin ang gospel, hindi lang information ang ibigay sa atin, kundi transformation. Yun ang mahalaga dun eh. Sabi nga, no, ang Panginoong Jesus, ang dami-dami niyang ginawang himala. Mga bulag na nakakita, mga bingi na nakarinig. Pero, the greatest miracle na pwedeng mangyari sa atin, ay yung isang taong napakasama o masama o kung nabubuhay sa kasalanan, pero nagbalik loob sa Diyos. Yan ang miracle na gustong gawin sa atin ng Panginoon. Di po ba yung dating kapitbahay mo, nakikita mo na bungangera, lasinggero, drug addict, so makikita mo, nagbago siya. Nagbalik loob siya sa Diyos, hindi na siya drug addict, hindi na siya nagmumura, lumalabas sa bibig niya mga praises na kay God. At of course, bilang isang tao, hindi talaga madaling magbago. Bakit? Kasi meron tayong likas tayong, kumbaga meron tayong kalikasan. Likas tayong makasalanan. Amen. So, mahirap in a way na ang kalaban natin dito sarili natin eh. Halimbawa, sigarilyo ka for how many years? Pagkatapos nung nakilala mo ang Diyos, kailangan mo tanggalin yun kasi hindi nakakabuti sa katawan o sa kalusugan. Sabi nga, ang ating katawan ay templo ng banal na espiritu. So, struggle yun. Biro mo, ilang taong ka nagsisigarilyo, tapos aalisin mo yun para sa Panginoon. O kaya, ikaw yung tipo ng taong matagal nang may galit sa kapwa mo. Tapos sabi ng Panginoon, patawarin ang iyong kapwa. Mahirap din yun. Kasi, kung yung sigarilyo nga lang hirap na hirap tayong tanggalin yung pa kayo magpatawad sa kapwa. Di po ba? So, talagang hindi tayo makapagbabagong buhay at makakapagbalik loob sa Diyos hanggat wala ang tulong ng Diyos. Kasi kung tayo lang, alam mo, sabi mo, New Year's resolution ko ngayong taon na to, magda-diet na ako, magpapapayat na ako, etc. etc. Ano yun sabi lang natin yun, minsan hindi nga nangyayari. Kailangan sa ating pagbabago, meron tayong inspirasyon, meron tayong pinagkukunan ng lakas, ng halimbawa, at yun ay ang Diyos. Amen. So, anong kailangan nating maging ugali para tayo ay magbago sa mga masasama nating gawa, sa ating mga kasalanan, sa ating mga bisyo? Una sa lahat ay tularan natin ang Panginoong Jesus sa kanyang pagiging mababa ang kalooban. Humility. Pagiging humble ni Kristo. Siya'y anak ng Diyos. Siya walang bahid kasalanan, pero grabe yung kanyang humility. Yung bang tipong inaalipusta na siya ng mga tao, pinagwiwikaan na siya ng masama. Lalo na yung time na, di ba, nung dinampot na siya at papako sa krus, di ba, yung mga hampas sa kanya, mga latigo sa kanyang katawan, tinanggap niya lahat yun. Naging humble siya para sa ating mga makasalanan. Ang hirap magbalik loob sa Diyos pag hindi tayo humble. Why? Kasi tayo, ma-pride tayong tao, ma-ego tayo. Sa totoo lang. Kanino ba galing ang pride? Demonyo. Diba? Nagmataas ang demonyo sa Diyos. So tayo din, may mga pride tayo At habang inaalaga natin yung ego natin at pride natin, hindi tayo pwede talagang makapagbalik loob ng totoo sa Diyos. Kasi lagi natin titingnan kung yung ating sarili, tataas natin ating sarili, diba? And of course, yung humility, sabi nila, mother of all virtues. Kasi may mga tao na mabait, pero hindi sila
humble. May mga taong masipag, hindi naman humble. May mga taong matulungin, pero hindi naman sila humble. Samantalang kung ang isang tao ay humble, ay magbubungan na yan ng kabaitan, ng pagtulong sa kapwa. Di po ba? Kaya napakahalaga sa isang tao ang humble. Di bang tipong habang siya'y pinagpapala ng Diyos, lalong bumababa ang kanyang kalooban. Di ba ang sarap tingnan yung ganung tao na mayaman niya, kilala siya sa lipunan, pero napakasimple niya mamuhay, simple ang kinakain niya, tapos yung kayamanan niya ginagamit niya para tumulong sa kapwa. Yun ang humility. Na ina-admit niya na, oo, mayaman siya, tanyag siya, pero lahat yun ay galing sa Diyos. Kasi minsan, tayo mga tao kapag mayaman, kapag tayo ay merong lahat, lumalaki yung ating ulo, sinasabi natin, ay, akin to eh, pinaghirapan ko to eh. Actually, wala naman tayong pag-aari dito sa mundo eh. Sapagat lahat ng meron tayo, trabaho, pamilya, pinag-aaralan, properties, kahit buhay natin, pinahiram lang yan ng Diyos. Pwede yung mawala anytime. Diba? So, kailangan nakikita sa atin ang pagiging humble. Amen. Kasi doon nalulugod ang Diyos. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Tsaka, just think of it na, ano ba yung pagmamalaki natin sa Diyos? Wala naman, di ba? Everyday nagkakasala tayo. At saka isa pa, masarap yung maano ka ng kapwa mo na, ibang sa time na pag namatay ka na, yung nakahiga ka na sa taol, yung may mga sisilip na sa'yo, makikiramay, sasabihin nila, ay, ang tao niya, napaka-humble niyan. Tinulungan ako kahit hindi ako humihingi ng tulong. Ay, napaka-humble niyan. Pinatawad niya yung mga taong bumabati ko sa kanya. Diba? Kesa naman yung nasa ataol ka, sasabihin ng buti nga sa'yo, kasi yabang-yabang mo, ang damot-damot mo, mabilang ka. Diba? Alam nyo kasi, pag tayo ay may papera, dapat yung pera talaga niyan ay ginagamit sa pagtulong sa kapwa. Kasi ano lang yan eh, ano bang gusto mo? Ikaw yung mayaman o ikaw yung pulubi? So, it's an opportunity na may edge na eh. Kapag may mapera ang isang tao, no? Gamit sa kayamanan kasi mamahalin ka ng tao, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa puso na ginamit mo para sa kapwa. So, humility, dapat makita po sa atin yan. Kasi si Kristo ay full of humility. Amen. Kaso, yun nga, minsan sa social media lang, gusto natin tayo yung bida, tayo yung pinag-uusapan. Di ganun. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, laging natin iniisip na, ay, nag-glorify ko ba si God dito? Kapag ako ba'y nagluluto, nag-glorify ko ba si God? Kapag ako ba'y naglalaro, kumakanta, sumasayo, nag-glorify ko ba si God? Amen. Yung pagpapakita na, Lord, itong meron ako, yung talent, yung skills, yung money, lahat to Lord, gagamitin ko to glorify you. Amen. At nalulugod ang Diyos sa mga taong mababa ang kalooban. Pero kung tayo yung tao na lagi na lang natin gusto tayo bida, tapos lagi natin gusto yung bang papasalamat ang kapwa sa atin. Hindi. Kasi alam nyo, kapag kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong kapwa, huwag na kayo mag-e-expect ng return. Kapag kayo nagpautang, huwag na kayo mag-e-expect ng bayad. Why? Kakaroon lang kayo kaaway. Hindi ba? Kasi ang reward, ang totoong reward, nasa Diyos. Amen? Nasa Diyos. So, matutunan natin yung pagiging humble na, Lord, gagawin ko to kasi gusto mo. Kasi sa buhay natin ngayon it's either human will or God's will. Amen. So, pag lagi natin iniisip yung God's will, dyan papasok yung humility. Amen. Hindi naman naliligid sa Diyos sa buhay natin na kung gusto natin magbago, kailangan muna tayo maging humble. Kasi hindi tayo makakaroon ng totoong repentance kapag mayabang tayo. Besides, wala naman tayong ipapati pag mayabang kasi isang kisap mata lang ng Diyos, pwedeng
bawiin yung ating kalusugan, ating kayamanan. Wala talaga eh. Kaya dapat habang meron, kung ano yung meron tayo, sabi nga ni Hope, diba? Si Hope na very blessed ni God. Tapos dumating ang time na nagkasakit siya, mula ulo hanggang paa, nawala yung kayamanan niya, pamilya niya. Pero sabi ni Hope, ikaw ang nagbigay, ikaw ang bumawi. Ganun naman tayo eh, diba? Dapat kung ano man yung meron tayo, still humble pa rin. Habang umaasenso, humble pa rin. Simple like, means simple ano yan eh. Parang si Jesus Christ. Amen. So, humility. Kung gusto natin ipakita yung pagbabago natin, kailangan maging humble tayo. Pangalawa, para tayo ay makapagbago, discipline. Diyan tayo kinakapos. Disiplina. Ako, lalo tayong mga Pilipino, napaka-kapos natin sa disiplina. Kaya ang Pilipinas binabaha, na bagyo. Paano? Sa simpleng batas nyo, huwag magtapon ng basura. Tayo, tapon ng tapon. Nandiyan na balat ng candy, porque maliit lang yung balat ng candy. Tapon dito, tapon doon. Dura dito, dura doon. Ihi dito, ihi doon. Kung sa maliit na bagay pa lang, hindi tayo magkaroon ng disiplina, di mas lalong mahirap magkaroon ng disiplina sa malaking bagay. Sabi nga ng Panginoon, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Pero kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit palang bagay, ay lalo na, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos. Amen. Naisip ko tuloy yung yung pagtukso kay Jesus sa ilang. Kasi may tukso si Jesus doon na sa third part ng tukso na sinabi ng demonyo. Pinakita niya ng demonyo sa Panginoong Jesus ang lahat ng kayamanan, kaharian sa buong mundo. At sinabi niya sa Panginoong Jesus, ibibigay ko sa iyo lahat ng nakikita mo, sumamba ka lang sa akin. Diba? Anong sagot ng Panginoong Jesus? Hello? Diba? Tanging ang Diyos lamang ang aking Ama, ang aking sasambihin. Siya lamang ang aking paglilingkuran. So, ganun din eh. Ano mapapala na isang tao, makamtan man niya ang lahat sa mundo, kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa. Sige nga, sa'yo na lahat. Sa impyerno naman pala, pagdating sa kabilang buhay. Amen. Kasi ang totoong kayamanan sa langit. Yung kayamanan dito sa mundo, okay, hindi masama. Pero kung ginagamit natin yan, not to glorify God, yun ang masama. Amen. So, disiplina. Sa pagbabalik loob, kailangan natin ng disiplina. Sa pag-aayuno, kailangan natin ng disiplina. Kasi pag walang disiplina, wala tayong pupuntahan. Kailangan pag sinabi natin, magda-diet na ako. Diet talaga, iwasan mo lahat ng mga pagkain nakakapagpataba. Pag sinabi mo na, hindi na ako magagalit. Iwasan ko na, bawasan ko na. Dapat may disiplina. Kailangan, sabi nga, kung ano yung sinasabi natin sa ating sarili, tayong gumagawa. Kasi mahirap naman magsabi sa anak mo na, oy, huwag kang gaganti sa kalaro mo, tapos tayo, palaganti pala away. Let us set us ng good example. So, kapag ang humility at saka discipline pinagsama, makakapagbagong buhay na tayo. Kasi ang hinihintay sa atin ng Diyos, new creation. Sabi nga kailangan nating isilang muli. Saan? In spirit. Kasi tayo, ng mga baby pa, bininyagan tayo sa tubig. Pero dumating di ba si Juan Bautista? At bininyagan niya si Kristo through the Holy Spirit. So, ganun tayo. Malalaki na tayo. Ano natin yung tama't mali. Kailangan tayo ay nabubuhay ayon sa gusto ng Espiritu Santo, hindi ayon sa laman. Yan ang tinatawag na enjoy now, pay later. Diba? Hindi naman natin pwede sabihin na, Lord, magbabago na lang ako next week. Paano kung ngayong araw na ito, kunin tayo ng Diyos? Habang nabubuhay tayo, puno ng habag.
namatay na tayo, tapos na ang kwento. Kahit sabihin pa natin, Lord, ibalik mo ko sa mundo, magbabago na ako, magsisimba na ako, kakaroon na ako ng relasyon sa'yo, mamahalin na kita. It's too late. Sasabihin ng Panginoon sa araw ng pag-uhusga, sino ka? Taga saan ka? Hindi kita kilala. Dito ba? Kaya sa bawat umaga na tayo nagigising is a blessing. Ibig sabihin, repentance day. Amen. Like for me, example, every day na nagigising ako, unang sinasabi ko sa Diyos, salamat Panginoon. Kasi pwede naman niya ako hindi gisingin eh. Kasi pag tulog tayo, ang Diyos na ang may hawak ng free will natin. Amen. Pero ginising niya ako. Ginising ka niya. Ginising niya tayo. Ibig sabihin, malaking biyaya. Amen. Kaya wag natin sasabihin na, ay, araw-araw na ako nagigising. Ordinaryo na yan. Hindi. Blessing yan, himalayan. Kaya dapat marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Yung 24 hours na ibinibigay sa atin ng Panginoon, dapat natin ipagpasalamat yan sa Diyos. Kaya lang, di ba, minsan natatapos yung araw, hindi mo lang tayo nagpasalamat sa Panginoon. Puro tayo mundo, puro, di ba ba? Sabi nga samantalahin natin. Alam niyo ang paggawa ng kabutihan, isa wisdom. Wisdom yan. Ibang tipong ikaw na humahanap ng paraan, ano kaya gagawin ko tong araw na to para makagawa ko ng kabutihan? So, wisdom. So, huwag na natin hintayin na may lumapit sa atin, bigyan ng tulong. Tayo na mismo gumawa ng tawag dito, paraan para tumulong sa kapwa. Kasi, ang taong tinutulungan natin, ang Diyos, ang napiplease natin. Kaya nga sabi ni Kristo, nung ako'y nagutom, kinakain niyo ako. Nung ako'y nauha, pinainom niyo ako. Wala akong damit, dinamitan niyo ako. Nasa bilangguan ako, dinalaw niyo ako. Di po ba? Ibig sabihin, ano man ang gawin natin kabutihan sa ating kapwa? Sa Diyos natin ginawa. And of course, wag lang na yung magkamali sa pagkakaintindi na, ay, gumagawa mo naman ako ng mabuti eh. Tulong ako sa kapwa ko, may charitable institution. Mas nauuna ang pag-ibig sa Diyos kesa ang paggawa ng mabuti. Hindi tayo maliligtas ng mabubuting gawa. Basahan yun sa paningin ng Diyos. Ano ibig sabihin? Ano ba unang utos? Love God with all your heart, soul, mind, and strength. Ibig sabihin, gumagawa ka ng mabuti kasi mahal mo ang Diyos. Yun ang point dun eh. Mahal mo ang Diyos. Kesa naman gawa ka ng mabuti, pero wala ka naman pagmamahal sa Diyos. Kaya ka naman pala gumagawa ng mabuti. Halimbawa, politiko ka. Eh kasi gusto mo lang pala ng boto ng mga tao sa next election. Diba man? Nangyayari yan. Na panay tulong, sige tulong, with matching picture pa, with matching pa video pa, ipopost sa kanilang account, social media. Hindi dahil sa gusto nila tumulong, kundi dahil gusto nilang maitaas ang sarili. Hindi po ba? So, marami tayong dapat baguhin sa sarili natin. Paano magiging maka-Diyos ang mundong ito kung sa sarili pa natin nagsisimula na yung pagiging hindi maka-Diyos? Amen. Actually, sino ba ang pinakamahal mong tao? Mahal na mahal mo, asawa mo, apo mo. Sorry, mga lolo at lola, mahal na mahal ang apo. Ang tanong, kung minamahal mo ng gusto ang apo mo, asawa mo, anak mo, mas lalo dapat ang Diyos. Mahirap na nga lang talagang mahalin ng Diyos kasi ang Diyos ay Espiritu. Eh tayo, nilikha tayo na tao, katawang lupa, espiritu at kaluluwa. At yun tayo napapalpak eh. Yung buhay tayo physical, pero patay tayo spiritual. Kaya kailangan nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Kahit sabihin pa natin, ay alam ko na yan, alam ko na yung sama, ang pumatay, kasalanan ng magnakaw. Ayun nga eh. Alam natin, pero bakit natin ginagawa? Kasi kulang tayo sa sasabuhay ng mabuting balita na tayo makontento na, ay, every Sunday na lang ako makikinig ng mabuting balita. Bakit every Sunday naman tayo nagkakasala? Every day tayo nagkakasala. Every minute. Kaya kailangan
nagkahanda tayo. So, nasa last page na tayo ng Bible. Nasa Revelation na tayo. Naghintay na lang tayo ng muling pagbabalik ni Kristo na parang magnanakaw. Kamukha na nangyari noon kay Noah na, di ba, dumating ang unang paggunaw ng hindi nila na paghandaan. Ito rin, salamat nga lang sa habag ng Diyos eh. Kaya tayo hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus kasi hindi pa tayo pagkakataon eh. At sana wag natin sayangin ang pagkakataon na yun. Hindi man natin abutan ng second coming, meron naman tayong kamatayan na hindi natin alam kung paano. We cannot say, bata pa ako, malakas pa ako, may pera ako. Hindi. Ang kamatayan walang pinipiling edad, sitwasyon. Di po ba? Kailangan pinaghandaan. So, kapag ng mabuting balita, kailangan tayo ay maging bagong nilalang, new creation. Upang sa ganon, pinagkakulugot tayo sa Diyos. Amen. Tandaan natin, hindi tayo makakapagbago ng ating masamang ugali. Hindi mo mababago ang ugali ng asawa mo, ng anak mo. Hindi. Sila lang ang pwedeng magbago. Ang Diyos sa tulong ng Diyos. Kahit tayo, kung ano yung masama natin yung ugali, hindi natin mababago yan. Ang Diyos lang. Totoo yan, sa totoo lang. Kasi may kalikasan tayong makalaman, makasalanan. Kaya kailangan natin kalikasan ng banal na espiritu. Yun ang papatay sa mga kahinaan natin bilang isang tao. Tuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon. Kaya po tayong closing prayer. Ama, marami pong salamat muli sa pagkain spiritual na inihain mo. Tunay nga Panginoon na hinihintay mo kami magbalik daw sa iyo. Tulungan mo kami, Lord, sa aming mga kahinaan. Di namin kaya kung kami lang. Pero dahil sa iyong kalikasan, sa banal na espiritu, nawa Panginoon, puspusin mo kami na makapagbalik loob sa iyo. And I pray, Lord, na makakarinig ng gospel ay makapagnilay na oo nga, no? Kailangan ko nang balik loob sa Diyos. Kung sa ganun, makapaghanda kami sa isang buhay na ganap at kasisaya kasama ka. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami paintulong sa tukso at hiya mo kami sa lahat ng masama. Amen. So marami pong salamat sa pakikinig ng mabuting balita. Pakishare na lang po ito sa timeline nyo, sa inyong group dyan. Upang masunod po natin ang Great Commission na ipalaganap ang mabuting balita. Amen. So maraming po salamat and to God be the glory.